Ginamit ang AIX para sa politika. Dahil wala namang ibang explanation ito, kundi lumabas itong mga AIX na ito sa opisina ni former Congressman Vincent Garcia. So ayun mga kaibigan, before tayo magpatuloy, alamin muna natin kung bakit nag-comment si Inday Sara nito. Kasi si Lacson, sinita niya kasi ang malaking AIX na inilagak sa Davao. Ito yun pakinggan natin. Highest AIX allocation. Number 1, Davao City, 2nd District. Number 2, Davao City, 1st District. Number 3, Batangas 1st. So ngayon, pakinggan natin ang kabuuang reply o sagot ni VP Sara dito. Na merong kandidato na si former Councilor Javi Campos sa 2nd District na kalaban ng mga Duterte. At sa 1st District naman, through the PBA party list, kay Congresswoman Migs Nograles na at that time running for Congresswoman of the 1st District. So, dito makikita natin na ginamit sa politika yung AIX, ginamit sa mali yung pera, at sana ay tingnan din nila yung mga iba pang congressional districts ng mga congressman na pumirma sa impeachment. Dahil nabanggit na ito, di ba, na binayaran through the budget ang mga pumirma sa impeachment binayaran through the budget ang mga members of the House of Representatives para pumirma sa impeachment. So, sana ay wag lang nilang tignan ang Davao City dahil alam naman natin ang sagot dyan. Ginamit nila ang AIX to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. So ayun, no? Kasi nung eleksyon, gustong-gustong sirain o basagin ni Romualdez at ni Marcos ang mga Duterte. To the point na gumastos sila ng bilyon, no? Kung hindi bilyon para masira ang mga Duterte. So nakisali dito yung 2nd District Representative ng Davao City na yung mga Garcia, no? Na kung saan namudmud sila ng AIX, namudmud sila ng AKAP, namudmud sila ng Tupad, no? Tapos sa 1st District naman, para matalo nila si Pulong, no? Ang kalaban ni Pulong noon si si Migs Nograles. No, grabe daw ang AIX doon Bumabaha ang AIX, bumabaha ang AKAP, bumabaha ang Tupad, no? Kahit sa pagka-mayor, no? Si Carlo Nograles noon, wala naman siyang posisyon sa gobyerno, pero namumudmud ng pera, no? Namumudmud ng ayuda. Matalino ang mga taga Davao, no? Kasi ang mga taga Davao matatalino no? Wais, tinanggap yung pera, no? Tapos pag dumating si Carlo, sinasabi nila, "Oy Sir Carlo, thank you dito sa binigay mo, iboboto kita." No? Tapos may nag-viral na ali doon no? May nag-viral na ali. Dumating si Carlo Nograles, no? Pagdating ni Carlo Nograles, kinamayan ng babae, sabi niya, "Oh, ikaw pa rin iboboto ko, sir." No, sayong-sayo yung boto ko. Natuwa si Carlo Nograles, men. No, natuwa. Tapos may isang video na lumabas, yung kaparehong ali. Sinabi niya, loko lang yun, Duterte tayo. No? Kaya nung eleksyon napakalaki ng margin. Halimbawa, si Carlo Nograles versus Duterte, Rodrigo Duterte. Si Carlo Nograles nasa 70,000 lang yung boto, samantalang si Digong more or less 600,000 yung bumoto sa kanyang Davaoenyo. No? Almost 90% ng mga botanteng Davaoenyo bumoto kay Digong. Same din kay Baste, same din sa mga pambato ng mga Duterte. Sa 2nd District, si Omar Duterte, yun, ang laki pa rin ng ang laki ng agwat. Sa 3rd District naman, si Ungab, malaki ang agwat, men. No? In spite the fact na naglagak sila dito ng bilyon-bilyon para matalo mga Duterte, gibain ng mga Duterte, matatalino mga taga Davao. Kaya naman kay Lacson, before ka tahol Ping Lacson, alamin mo muna. Akala mo siguro, no, mapa-flag down na naman ang Davao City or mga Duterte kasi binuhos dito yung mga ayuda, which is totoo naman.
Pero binuhos dito yon ng kampo ni Romualdez. No, si Jamagno napunta pa nga sa Davao eh. No, napunta si Jamagno sa Davao, namigay ng ano, di ba? No, nagpo-promote ng Tingog Party List. No, kasi ginamit ito sa politika. Hindi 'yun ginamit para sa totoong ayuda. Ganito kabangag ang administrasyon natin ngayon. Ganito sila ka insecure, katakot. Kasi nga pag naging presidente si Sara, basag kayong lahat.